Hello guys! Welcome back again sa aking channel. So ngayon, yung last update ko ay ikinabit itong ating main door. So, yung kulang ay ang ating glass window na sliding. So, hindi pa siya last time nakabit, di ba? And ngayon guys, papakita ko sa inyo na meron ng sliding window glass ang ating dito sa ating sala. So, same din siya sa taas na reflective green din yung glass na ginamit. And then, papakita ko sa inyo, ayan na. So, before that, gusto ko magpasalamat sa nag-sponsor, of course, ng aming glass window, si Mama Z. So, thank you so much, Ma, sa blessing mo na shinare sa amin. So, sobrang laki ng tulong nito, Ma, kasi alam niyo naman, this is 6K nil, no? This is 6K yung window glass namin, guys. And then, si Mama Zina daw yung magbabayad nito. So, thank you so much talaga, maingat ka dyan. And more blessing pa ang dumating sa'yo kasi sa blessing na i-share mo sa amin, sabi mo pa na maliit lang. Uy! Diyos ko, sobrang laki, Ma. Sobrang laki ng tulong nito. Kaya, ayan guys, i-reveal ko na sa inyo. Thank you so much, Ma. I love you. Ingat ka dyan. So, ayan! Okay. Ito na siya, guys. Green, di ba? So, reflective green din yung ginamit namin na glass. O yung pinili namin na glass. Since sa taas namin ay kulay green din. Ayan. And kasama na dito ang screen. So, buksan natin. Ayan. And then, ang ilalagay lang namin dito guys ay ano lang, blinds lang. Kasi hindi na nga daw uso ngayon yung mga curtains. And mag-order ako online ng, ng blinds. So, dito kasi banda, di ba mainit pagka ganitong oras, dito yung init. So, mapakita ko sa inyo. Ayan. Yan ang ating glass. So, sa camera guys, maliit siya tingnan, pero actual, malaki yung bintana namin. Malaki siya. Okay, let's open this. Yan. Tapos makikita nito sa labas kina Mama. Ang init. May blinds din. Kailangan siyang lagyan talaga ng blinds. Yung reflective din siya talaga. Reflective? Diba? Pag ano yung hindi masyadong mainit. Ayan, dito, dahil meron na tayong bintana, glass window. So, ano na siya guys? Medyo dumilim na. And then, buksan lang natin itong ating pintuan dito. Ayan. And then soon guys, pagka kompleto na, natapos na yung CR, natapos na yung mga dapat pang tapusin dito sa ating hagdan. So soon, pag nakaluwag-luwag na, maglalagay kami dito ng ng screen door para open na lang to lagi pagka araw, and then yung screen door na lang yung magto-close para hindi pasok yung langaw or yung mga lamok, para yung hangin diba, pasok pa rin yung hangin. Kaysa, dahil kung wala pa tong screen door, tapos, ayan, papasok kasi yung mga langaw, mga so kailangan talaga namin tong i-close. Okay lang kasi meron naman tayong bintana, and then, ganito kasi noon sa amin, dyan sa bahay nila Mama, yung wala pa kaming screen door, lagi namin kino-close yung, yung pinto. Ayan guys, and then, tagal pa ng sweldo. Char! Diba? Gusto ko na din talagang matapos ng CR para na kami dito. Ito na lang talaga yung CR. Tapos dito guys, maglalagay kami pa ng jam dito na kahoy para sa ating ilalagay na screen door. Screen door lang pala ang aming ilalagay dito. Oo, screen door lang. And it costs, ano yun? 6,000. 6,000 yung screen door dito. Kasi dito sa labas ay flooring, and then maglalagay tayo dyan ng grills lang na parang pintuan lang din siya na grills. Yung gate, parang siyang gate, ganon. Hindi siya Tante lang na ma-close siya. Yeah. So ngayon, sa ngayong sahod ko, ito ang
patrabaho natin talaga yung CR. And then, hindi na namin to, tambakan or ano yun ba, yan ng lupa para medyo level, ay pataas yung yung floor. Dahil nagkaano nga kami dito kung yung labasan ng tubig niya ba pag maliligo kami. So, ang gagawin na lang namin, sakto na to, okay na, maggagawa na lang kami dito sa labas ng septic tank niya. Nalabasan ng tubig pagka naliligo kami. Kasi yung septic tank ng aming ng tawag dyan? Ng inidoro. Dito kasi. Nandito no? Dito yun, yung septic tank. So yung pag maliligo kami, ang labasan ng tubig, since wala nang ibang nalabasan, ayan, dyan na lang kami magbubungkal ng lupa para gawing septic tank. So dyan na part. Kasi nandito yung butas ng labasan ng tubig. So kailangan nila habi yan, anuhin pa. Para hindi na magdadagdag ng dyan, ng flooring kasi sabi nila sa feng shui daw, hindi daw maganda na nakataas yung floor ng CR. So yun yung sinasabi nila. And si mama din kasi yung inaano namin kung ano bang mas maganda. Kasi syempre, atong lupa guys, di ba? So nagtatanong kami sa kanila kung ano bang okay sa kanila. Ayan, sasabi niya na maggawa na lang ng septic tank para wala nang problema, diretsyo na. And ang inaalala ko lang dahil baka mapuno kasi di ba pag naliligo, lagi yung tubig lumalabas, lagi tayong nagano'n, di ba? So yan lang inaalala ko na baka mapuno yung septic tank kasi nga tubig. So dapat control lang talaga siya. And lalo na di ba pag maulan, so we'll see na lang. Ayan. Tapos ito pa pala, bili tayo ngayong sahod ng doorknob. Dalawang doorknob. Doorknob dito, tapos doorknob doon sa ating main door. Ayan. Ano bang mga materialis na bibilhin? Yung para dito sa ating CR. Yung tiles, kulang yung tiles. Aray. Tapos, simento, buhangin, wala tayong buhangin kasi wala nang balas. ginawa doon. Ano pa? Yung wiring dyan. Kailangan talaga dahil GPD pag natatapos siya, tapos wala tayong nga pala. Walang ilaw. And then, syempre, yung mga gamit sa CR, yung mga langgana o yung mga, di ba? Wala na yung problema. Meron na tayo ni Doro. Di ba, yung sa tubig ba? Sige lang, mag-order na tayo. And then, syempre, maraming balde sila mama dyan yung muna tagang. yan talaga, yan yung door namin. Yung main door, yung kulang yan, yung doorknob, tsaka screen door, pero soon na. Siguro ito, hindi na namin to, pero kung may budget, kung kasya pa yung budget, ipalagay. Para tapos na lahat. Kasi guys, yung plano namin na kasi daw, isilipat na kami ngayong month. By next month. By next month, siguro. Kasi tatrabuhin pa natin ngayong sahod. Oo. And then, mahirap naman guys, umipat na wala kang kuryente. So, isa pa dito, kuryente doon sa taas, mga ilaw. Dito, ayan guys. Ilaw, di ba? Ayan. So, ang kailangan pa pala namin talagang unahin pagkatapos ng CR is yung kuryente guys. Na malagyan na siya bago kami gagawa ng ceiling namin. So, ito naka-ready na. So, pagka ganito talaga, kuryente dapat unahin kasi yung mga wiring para hindi sila labas yung wiring, di ba? Nasa loob lang siya. Matatakpan ng semento. So, yan pala yung dapat naming unahin pagkatapos ng CR. And yung budget dyan, meron kaming friend, kakilala, pari ni Neil. BFF ni Neil na yung yung hingi niya sa amin is 5K, lahat na yan. Pati na sa taas, yung wiring, ganun na, lahat na. So, ano bang plano dyan? Mag-submitter or ano ba? Yun yung gagawin. Submitter muna. Gusto namin magpa-submitter para kita talaga yung namin. Iba yung
kung magkano ang na-consume Oo, na kuryente sa isang buwan. Diba? Check ko lang dito guys, yung mga haligi kasi ando Para ano ba? Iba yung ano namin, makapagbayad kami ng tama kina mama. Kung magkano talaga yung na-consume namin na kuryente. So, yan. Ayan guys, so that's all for today. And abangan nyo na lang ang mga susunod na update dito sa ating bahay since malapit na din yung sahod. And hopefully talaga na matapos siya. Matapos na din talaga para by next month ano na kami dito, makabukod na. So, ayan guys, thank you so much for watching and thank you so much Mama Z. That's all and see you again sa aking next update sa ating bahay serye. Bye guys, ingat, God bless you all.